Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa amang mahal. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpatuloy si Jesus sa kaniyang paglalakbay. Siya'y nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kaniyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang nagtanong sa kaniya, "Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas?" Sinabi niya, "Pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makakapasok. Kapag ang pinto'y isinara na ng puno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, 'Panginoon, papasukin po ninyo kami.' Sasagutin niya kayo, 'Hindi ko alam kung taga saan kayo.' At sasabihin ninyo, 'Kumain po kami at uminom na kasalo ninyo at nagturo pa kayo sa mga lansangan namin.' Sasabihin naman ng Panginoon, 'Hindi ko alam kung taga saan kayo. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na nagsisigawa ng masama. Tatangis kayo at mangangalit ang inyong ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob at ang lahat ng propeta, at kayo na may ipinagtatabuyan sa labas. At darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran, sa hilaga at timog, sa dudulog sa hapag sa kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling mauuna at may nauunang mahuhuli." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. 5:00 po ng umaga, pero napakadaming tao dito sa loob ng ating simbahan. Nakakasiguro ako, yung iba sa inyo galing pa sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Nandito kayo upang magsimba sa Quiapo at makadalo ng pagdiriwang ng banal na Eucharistia at makapagdasal sa ating mahal na poong Jesus na Nazareno. Nakakasiguro din po ako, iba't iba ang inyong hinihiling. Sari-sari ang inyong mga kahilingan sa buhay.
Maaaring marami sa inyo dito humihingi ng kagalingan sa karamdaman. Yung iba, hinihiling ang kagalingan ng kanilang mga kaibigan o mahal sa buhay, maaaring kapatid, magulang, asawa, anak, o kakilalang may malubhang sakit. Kaya naman, ang iba sa inyo napapaluha pa kung manalangin. Ang iba naman nagdarasal upang magkaroon ng matatag na hanap buhay. Yung iba, kumakatok at dumudulog sa Panginoon upang matugunan ang problemang pinansyal, emosyonal o pisikal. Marahil yung iba sa inyo ay nagbabalik upang magpasalamat dahil sa napakaraming biyayang nakamit at panalangin sinagot at tinagon ng ating mahal na Poong Hesus Nazareno. Kaya maaari bang pumalakpak ng malakas? Ang mga kadiboto nating humihiling at nagpapasalamat sa mahal na Poong Hesus Nazareno. Pero mga kapatid, may katanungan po ako sa inyo. Habang tayo ay abala sa ating mga hinihiling, ay sumagi na ba sa inyong isip ang katotohanan at biyaya ng tinatawag nating kaligtasan? Hinihiling at sinasama ba ninyo sa inyong mga panalangin, sa bawat pagdarasal, sa bawat pagdidibusyon, sa bawat pagluhod natin patungo sa altar, na balang araw kung tayo'y magpapaalam na sa mundong ito na matamo natin ang tinatawag na kaligtasan? Sa atin pong ebanghelyo ngayon, may nagtanong kay Jesus, Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Alam po ninyo, ang katanungang ito ay hango sa pananaw ng mga Hudyo, sapagkat ang mga Hudyo naniniwala sila na sila lang ang maliligtas dahil para sa kanila, sila lang ang bayang pinili ng Diyos. Kaya nga magandang pagnilayan natin kung ano ba ang ibig sabihin ng kaligtasan. Sa doktrina po ng ating simbahan, iba't iba ang kahulugan ng kaligtasan. Ito ay maaaring tumukoy sa kaligtasan sa kasalanan, kaligtasan sa pisikal na kamatayan, at kaligtasan mula sa malubhang karamdaman. Subalit, ang isa sa pinakamahulugang kahulugan ng kaligtasan ay tungkol sa buhay na walang hanggan. Sabi nga sa John 3 verse 16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish, but have an everlasting life. Sa wikang Filipino, dahil mahal ng Diyos ang kaniyang sanlibutan, pinadala niya ang anak upang ang sinuman na sa kanya ay manalig o sumampalataya, sila ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang tinutukoy po ditong buhay na walang hanggan ay isang paraan ng kaligtasan. Uulitin ko po, ang buhay na walang hanggan ay isang paraan
o isang anyo ng kaligtasan. Ang sabi po ng aking propesor sa theology, kung may isang salitang akma sa salitang kaligtasan, ito ay ang salitang paghango. Uulitin ko po, ang isang salitang akmang-akma kapag pinag-uusapan ang salitang kaligtasan ay salitang paghango. Kaya nga kung humahango tayo, anong ibig sabihin? Itinataas natin mula sa kaniyang kababaan sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Jesus Nazareno, sa ating pakikipagtulungan sa grasya ng Diyos. Tayong lahat hahanguin mula sa putik ng kasalanan, mula sa dumi ng ating pagkamakasarili, mula sa tindi ng ating kasakiman, at mula sa lalim ng ating pagkakautang. Dahil nais ng Diyos sa ating pagkakahango mula sa kababaan ng kasalanan, tayong lahat ay maging malaya sa lahat ng mga bagay o pangyayaring umaalipin sa atin. Uulitin ko po, nais ng Diyos na tayong lahat ay lumaya sa lahat ng bagay na umaalipin sa atin. Kaya kung sino mang sa inyo ang nais makatanggap ng kaligtasan at humiling ng kaligtasan, maaari bang itaas ang kamay at pumalakpak ng mas malakas? Ayan, napakalakas ng inyong palakpak. At ang lakas ng inyong palakpak, nakakasiguro akong umaakyat sa langit sa mga sandaling ito. At kung babalikan natin ang ating ebanghelyo, akmang-akma ang sinabi ni Jesus Nazareno. Pag sumikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan, sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makakapasok. Ano po ang ibig sabihin nito? Ang kaligtasan ay hindi lamang dapat hinahangad at ninanais. Dapat ang kaligtasan pinagsusumikapan natin. Kaya kung gaano kalakas ang inyong palakpak, dapat ganyan katindi din ang inyong pagkilos at paggawa ng mabubuting bagay. Una, dapat na maliwanag sa atin na ang kaligtasan ay isang kaloob o isang handog ng Diyos. Ito ay kanyang regalo. Tandaan natin, hindi lamang sa mga Hudyo, ngunit sa iba't ibang lahi, sa bawat isa sa atin na bininyagan, sa bawat isa sa atin na anak ng Diyos. Not because that we deserve salvation. Kasi po, sa dami ng ating mga kasalanan at pagkukulang, we do not deserve heaven. Subalit, dahil sa kabutihan at kagandahang loob ng Diyos, ang kaligtasan po pwede nating makamit. Pangalawa, ang kaligtasan bilang isang grasyang nagmumula sa Diyos ay dapat mag-udyok sa atin ng pagkilos o yung tinatawag nating partisipasyon sa paanong paraan sa ating pananampalataya kay Jesus Nazareno, sa ating pagmamahal sa Diyos at pagsunod sa kaniyang kalooban. Kaya nga mga kapatid kay Kristo,
huwag nating kakalimutan na ang tunay na diwa ng pananampalataya, ng pagmamahal at pagsunod ay hindi madaling gawin. Tandaan natin, makipot ang daan patungo sa langit. Kaya dapat patuloy tayong humingi ng awa at grasya ni Jesus Nazareno upang manatili tayong tapat, mabuti at nagmamahal hanggang sa wakas. Dahil gaano man kakipot ang daan, kung totoo at wagas ang ating pananampalataya, kung totoo ang ating pagmamahal at pagsunod, ang kaligtasan ay hindi imposible. Ang buhay na walang hanggan ay mapapasa ating lahat. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.